Ayan, magandang araw sa inyo mga idol. So alas 12 na ng alas 12 na ng tanghali. Ayan, tanghaling tapat. So sobrang init talaga mga idol at hindi talaga matiis mga idol, you know? Grabe yung init nitong taon na to. So ito maraming ang nagtatanong mga idol kung kakayanin nga ba ni SRNE hybrid na 24 volts 3 kilowatt yung non-inverter na aircon. So napabili na nga tayo ng aircon dahil mainit naman, sobrang init. Tapos syempre yung anak ko hindi na nagtitigil yung kanyang pawis, kaya napabili na lang ako ng aircon ng ano. So yung binili nating aircon mga idol ay 0.7 or 0.7 horsepower na non-inverter. So pinaandar ko yung aircon mga idol ng naka-float yung ating battery. So full charge na kanina, mga wala pang 11 AM, full charge na kasi napakaganda ng ng sikat ng araw. So ayan, as you can see mga idol, yung load natin ay 229 watts lang. So dito sa kusina meron tayong 12 volts na electric fan, at dito naman sa salas meron tayong 220 na electric fan. Kaya lang yung aircon natin tumigil na yung compressor niya, hindi na umaandar yung compressor kasi malamig na dun sa kwarto. Pero regarding sa solar setup na ganitong klaseng solar setup na 24 volts 3 kilowatt hybrid, high frequency, hybrid off grid, kayang-kaya naman yung mga idol, yung kayang-kaya niyang paandarin yung non-inverter na 0.7 horsepower na aircon. So papakita ko sa inyo, tara sa kwarto. Ayan, ito na mga idol yung ating aircon. So syempre yung brand na nabili ko ay Everest. Binaba na nga pala ng misis ko yung temperature kasi masyado nang malamig. Nakaset nga lang kami dito mga idol ng 26 o malamig na. Kaninang alas 10 pa kasi umaandar, kaya in-adjust na yung kanyang temperature. Ayan, tinas natin para umandar yung binaba natin para umandar yung compressor. So ito yung natin, reading natin dito, 558 watts. Ayan. So yan lang naman, mababa lang. Yung kanyang peak halos lang mga idol, halos hindi na maramdaman, parang nasa 700 watts lang o 800 watts yung kanyang surge, power surge. Base dito sa aking nakikita dito sa aking wattmeter, no, ganun lang yung kanyang surge sa kanyang pinakaunang andar. So kapag umandar naman yung compressor, kapag tapos na yung kanyang peak at yung start up na lang niya, bawat magpapalamig siya, hindi naman ganun kataas, minimal lang. Ayan, kaya kanina 551 watts lang. So dito sa 29 na sinet namin, talagang malamig na. So napaka solid. So balik tayo doon habang umaandar itong ating aircon. Ayan, so dito naman sa ating setup mga idol, doon sa kwarto 550 watts yung ating reading. Dito naman sa salas meron tayong reading na 750 watts kasi nakahiwalay yung connection ko doon mga idol. Dito kasi sa labas, bago pumasok sa kwarto, meron pa tayong existing load kanina na 200 watts, kaya ito yung ating nababasa na reading dito mga idol. Meron tayong 750 watts, kasali na dyan yung aircon na 550 watts. Ayan. So tignan natin yung ating harvest dito mga idol. Ito. Ayan. So kanina nasa 28.1 volts na ata tayo, pero ito kasi naka-float na, hindi na nagcha-charge to. Ang gumagana kanina ito lang, yung MPPT natin, nakaparallel kasi dito mga idol yung ating charging. So ayan, umandar na naman, nag-charge na naman. So halos wala mga idol. Ayan o. So floating na naman. Wala na. Ano na lang to mga idol, ito mamaya titigil na ito yung charging nya. So ang susuporta na lang dun sa ating load na aircon, ito na lang yung susuport sa kanya. So makikita natin dito, naka-float na siya, nagbi-blink na yung floating sa taas. At dito naman, yan na lang. Ito mamaya titigil na to wala na. Ayan mga idol. So nakaano na tayo,
Kahit maghapon na yung gamit natin sa aircon, wala na tayong problemahin sa electric bill. Basta ang paggamit lang dito para sa akin ay magsisimula ng alas 10, basta yung panahon natin ay maganda yung yung sikat ng araw at saka floating na yung ating baterya. Ibig sabihin full charge na, nagfo-float na lang para hindi naman tayo gumagamit sa baterya while gumagamit ng mabibigat na load. So yun yung gamit ko dito mga idol. Kaninang alas 10, mga 10:30 ata, floating na kasi, kaya ginamit ko na yung aircon. Tapos makapagluto pa kami sa sa rice cooker. Kasabay na rin kasi dito mga idol na umaandar yung ating ref, tapos yung water pump. Bali ang total na nito, ang total na load niya nasa 1.4 kilowatt kapag ka umandar yung pump. Kasali na yung 762 watts. Ayan aircon, tapos yung ibang mga umaandar, sama yung water pump. Ayan. Susubukan ko naman, mag-gather ako ng data para sa gabi. Yung paggamit namin sa aircon. Gamit itong battery na to na 390 Ah. Ayan, subukan natin kung hanggang ilang oras na kayang tumagal. And so ito yung nakikita nyong klaseng inverter na gamit ko mga idol, at ito yung nagpapagana dun sa ating non-inverter na aircon. So ito nga pala ay syempre SRN yan, yung madalas natin ginagamit na brand kasi subok ko na yan. 24 volts 3 kilowatt hybrid off-grid high frequency. Non-toroidal to mga idol, high frequency ito. Pero pinapagana natin dito ay isang 0.5 horsepower na water pump at syempre isang 0.7 horsepower na non-inverter na aircon. Syempre yung gamit na rin natin dyan yung mga ating rep, yan, washing machine. Yan lang naman yung mga malalaki kong load. Kasama na rin dyan yung rice cooker. So sa mga gustong mag-order mga idol, PM nyo lang ako sa aking Facebook account, or kung sa TikTok man to, basta yung Facebook ko, ito yung ating Facebook mga idol. Ayan, 2,000 followers. Okay, so bago kayo makipag-transact sa akin, hinihiling ko mag-video call muna kayo. Wag kayong basta-basta mga idol, no? Okay, so ito na yung ating ready to wall mount na solar setup.